Ipinabot naman ng isang mambabatas ang suporta sa inihaing panukalang batas sa Kamara na layong tanggalin ang travel tax para mas mapalakas pa ang turismo at pababain ang kabuuang gasto sa pagbiyahe ng mga Pilipinong umaalis ng bansa. Nagbabalik si Kate Renya sa detalye. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nananatiling mataas ang gastos sa pagbiyahe mula sa Pilipinas ay ang travel tax. Ito ang ipinaabot ni House Committee on Tourism Vice Chairperson Hil Acosta. Saad ng mambabatas, Pilipinas na lamang ang natitirang bansa sa ASEAN na may kasalukuyang travel tax na maituturing na dagdag pasanin sa mga biyahero. Parang sa lahat ng bansa ho sa ASEAN ngayon, tayo na lang ang may outgoing tax. So, nakakadagdag. Although hindi ito ang dahilan kung bakit mababa ang ating pagpasok ng turismo, definitely one of the causes ito hong travel tax na imposition natin. Ayon kay Acosta, pare-pareho ang binabayarang travel tax ng lahat ng pasahero, anumang antas ng pamumuhay. Dagdag pa niya, naaapektuhan ang lokal na turismo dahil sa mahal na pamasahe, lalo na sa mga lalawigan tulad ng Palawan. Ang problema na lang ay yung fare ng eroplano. Dahil napakamahal eh. Tama ho, minsan mas mura pang pumunta ng Vietnam, kahit na may travel tax, pumunta ng Thailand, kaysa ho pumunta sa amin o kaya sa Siargao. Katunayan, umaabot sa 4 hanggang 5 bilyong piso kada taon ang nakokolekta mula sa travel tax at hinahati ito ng TIESA, CHED at cultural sector. Ipinatupad ito noong 1977 pero ani hindi na ito angkop sa kasalukuyang panahon. Ipinaabot ni Representative Acosta ang kanyang buong suporta sa inihaing panukala ni House Majority Leader Sandro Marcos na naglalayong tuluyang tanggalin ang buwis na ito pagdating sa pagbiyahe na umaabot sa 2,700 piso para sa first class at mahigit 1,600 piso naman para sa economy class. Para kay Representative Marcos, nagiging hadlang ito sa paglago ng ekonomiya at sa kakayahan ng bansa na makipagsabayan sa rehiyon. Nakapaloob din sa panukala na pupondohan na lamang ang mga apektadong ahensya mula sa General Appropriations Act o pambansang budget. Mas maganda nga ho dahil kami, we're willing to put it doon na ho sa General Appropriations Act. Kesa yung budget mo sa tourism infrastructure, nakadepende doon sa dami ng mga aalis. Para kay Representative Acosta, hindi maituturing na luho ang pagbiyahe sa ibang bansa ng maraming Pilipino dahil kadalasan ay para ito sa trabaho, kaya iginiit niya ang tuluyang pag-alis ng travel tax. But now sabihin natin for a 21st century traveling Filipino, yung pag-alis ho sa bansa, not necessarily it's a luxury. Minsan ho, trabaho. Kaya ho dapat, kung ako dito sa mga panukalang ito, I go with total abolition. Tanggalin na natin. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.